Good news, bad news. Good news sa mga nagkakarga ng diesel dahil hanggang 9 pesos kada litro ang pwedeng ibaba ng presyo nito sa Martes. Good news din ang posibleng 12 pesos na price rollback sa litro ng kerosene. Batayan sa latest na kalakalan ng krudo sa world market at posible pang mas lumaki ang rollback. Inaasahan namin kung tutuloy-tuloy ang pagbaba, malakihan pa rin ho ang madadagdag dyan. Pero ang bad news sa mga gasolina ang gamit. Magmamahal ito ng halos 2 piso kada litro. Sa ngayon, ang Department of Energy o DOE ang nagdidikta ng pagbabago sa presyo ng petrolyo dahil sa umiiral na State of National Energy Emergency. Kaya nga hinahabol ng DOE na mas mabilis din ang reaksyon ng presyo ng langis sa Pilipinas sa presyo sa pandaigdigang merkado. We've been fighting with the price cost recovery method. Dapat kung gaano kabilis mag-increase, pag bumaba, dapat ganon din kabilis. Kulang pa yan ayon sa mga jeepney driver na diesel ang pinapakarga. Ang laki nung tinaas nila nung nakaraan. Kailangan may balik dun sa dating presyo yan. Sana babaan pa. Dito dati kumikita ng 8, 9, ganyan. Ngayon wala. Balik sa 50 ano ba yan? 58 ba? Pwede na yan. Tanong naman ng mga taxi driver na gasolina ang gamit. Ang problema lang, pataas na pataas yung gasolina pero bakit yung diesel bumababa? Di ba dapat pantay yan? Paliwanag ng DOE, magkaiba kasi ang demand ng diesel at gasolina. Sa ngayon, mas tumataas ang demand ng gasolina, lalo na't pa-summer sa ibang bahagi ng mundo. Papuntang summer season na ho at palakas na ho ang demand sa gasolina. Kung naalala nyo, dito din sa pag-i-increase ng volatility dahil doon sa Iran-US war, hindi ho pumalo masyado ang gasolina because at that time, itong early February and up to March, actually January pa lang, up to March, hindi pa ho summer season sa European countries, sa US, sa Mexico. Di pa rin tiyak kung kailan matatapos ang gulo sa Middle East. Bagaman may isang buwang ceasefire, tinira ng Iranian missiles kahapon ang tinawag nilang enemy units malapit sa Strait of Hormuz. Kasunod yan ang pag-atake ng Amerika sa isang Iranian oil tanker. Ayon naman sa US Central Command, walang tinamaan sa kanilang mga puwersa. Balik normal na raw ang sitwasyon ayon sa Iran at sabi naman ng Amerika hindi na nila patataasin ang tensyon. Tuloy rin ang pakikipag-usap ng Amerika na naghihintay lamang umano ng tugon ng Iran sa mga mungkahi nila para wakasan ang giyera. Pero ayon sa DOE, hindi ibig sabihin na kung mareresolba ang isyu sa Iran ay makakahinga na ng maluwag ang publiko. Yan ay dahil sa mas malalayong bansa na sa ngayon kumukuha ng supply ang mga oil companies tulad sa Russia, Brazil, Canada at Amerika. Ano ho ang epekto pag ganyan? Under normal circumstances, mahal po yan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.